Another day, another J. Fern's wife story. Nagsimula na ngang mamunga ang tanim kong mulberry. Paisa-isa nga lang ang bunga niya nung una. At nung nakaraan buwan nga, nakita ko siya ang daming dahon pero walang bunga. Kaya ang ginawa ko, pinagtatanggal ko ang mga dahon niya. At yun na nga, nagsimula na siyang mamunga. Kapag kulay pula pa ang kanyang bunga, ay maasim pa pero pag naging itim na, ay matamis na. Sa manukan ko sana ito itatanim kaya lang nag-iisa lang siya. Ngayong madami na siyang sanga, magpapasibol ako at itatanim ko ngayong tagulan. Tamis. Kung itim na siya, matamis na. Multilite Premium nga ang lagi naming pinapainom sa aming mga manok ngayon. Sobrang init kasi ng panahon ngayon para maiwasan ang heat stroke at dehydration. Kompleto na ito sa vitamins, minerals, electrolytes at amino acids. May probiotic din ito para maganda ang kanilang panunaw. Pati sa aming mga inahin ay Multilite Premium din ang pinapainom namin. Halhal kapag tanghali ang mga sisiw kaya ginagawa namin sila lagi ng pulpugan. Para lumamig ang kanilang mga katawan, itong buhanging dagat ay binabasa namin para mabasa din ang kanilang mga balahibo. Para-paraan talaga para lumamig ang katawan ng mga sisiw lalo na kapag tanghaling tapat na sobrang init. Pagkatapos kong ambuhusan ng tubig ay hinalo-halo ko ang buhangin para mabasa ang lahat ng buhangin. 3 tabong buhangin lang ang nilagay ko dyan at araw-araw ay pinapalitan ko ang buhangin. At kapag basa na ang lahat ng buhangin, ay ready na yang ilagay sa multipurpose pen. Bago ko ilagay ang kanilang pulpugan, tinanggal ko muna ang kanilang pakainan at ang kanilang waterer. Magkakabuhangin kasi yan panigurado kapag hindi ko tinanggal sa multipurpose pen ang kanilang pakainan at waterer. At para hindi magulat ang mga sisiw pag nilagay ko ang kanilang pulpugan, dahan-dahan ko nga itong inilagay sa multipurpose pen. Magkakagulo kasi ang mga sisiw at magliliparan kapag hindi ko dinahan-dahan ang paglalagay ng kanilang pulpugan. Nung una nga ay nagtitinginan pa sila pero maya-maya din ay naglapitan na sa pulpugan ang mga sisiw. Malalaki na nga ang aming mga sisiw at hindi na sila magkasya dyan sa ginawa kong pulpugan. Nasa brooder pa kasi sila nung una kong ginawa ayan at kasyang-kasya silang lahat sa loob. Ngayon, hindi na talaga sila magkasya sa loob ng pulpugan. Mainit na nga talaga ang mga katawan at paunahan na sila sa pagpulpog sa buhangin. Pagkatapos nga nilang pumulpog ay nilipat ko na sila dito sa scratch pen at inilagay ko na ulit ang kanilang pakain at waterer. Tiyagaan talaga ang pag-aalaga ng sisiw para mabuhay silang lahat. Maselan kasi ang mga sisiw kaya dapat natututukan. Ayan, fresh ng pakiramdam nila kahit tanghaling tapat. Nilipat ko nga dito sa mga babaeng sisiw ang pulpugan pagkatapos kong papulpugin yung mga lalaking sisiw. Nakita ko kasing halal na rin yung mga babaeng sisiw at ganito na nga ang nangyari. Iniwan na ang kanilang patukaan at sumugod na lahat sa pulpugan. Maiilap nga itong mga babaeng sisiw, palibhasa sila ay nasa brooder. Pagsilip ko ay nag-alisan sa pulpugan ang mga sisiw. Nagbalikan din sila at maya-maya nga umalis na ako para hindi na sila maistorbo. Dito naman sa breeding range ay lagi na ngang sumasampa yung isang black brood hen sa pugad. Mga ilang araw lang ay magpapababa na ulit yan at maya-maya pa ay mangingitlog na rin ulit. Nung una at pangalawang araw na pinagsama ulit yan ni Jayfern ay lagi na lang nasa hapunan ang mga inahin. Hindi rin makatuka ng ayos at laging nasa hapunan pero ngayon ayan lagi na rin silang nasa baba. Walang nilagay na pain si Jayfern dito sa isang pugad pero nasampa na yung inahin dyan. May isa na namang baby stag na laging namamalo sa range area kaya inharvest na ito ni Richard. Isinama na nga ni Richard dito sa inahin yung baby stag at nung pagkalapag ni Richard ay binabhan agad yung inahin. Iha-hardening na namin siya bago ulit itali sa cording area. Isang araw lang namin yung sinasama sa inahin dahil sobrang agresibo nga ang mga baby stag. Bukas ay paghihiwalayin na namin sila ng scratch pen pero magkatabi lang. Tanghali na nga at naglagay na uli ng patuka si J. Ferns sa mga alpas na nasa breeding range. Nakakatuwa ang mga cockerels namin dahil halos lahat sila ay matatakaw kumain. 3 ang patukaan nila dyan at nilalagyan namin lahat para pati yung mga maliliit na cockerels ay makatuka din ng maayos.
Kinahaponan naman ay pinatukanan ni Richard ang mga alpas dito sa kabilang range area. Nakakatuwa ang mga manok na to at talaga namang malalaki na sila. Madami-dami na rin kaming ma-harvest dyan next month. Pero kahit ma-harvest lahat yan, ay siguradong maluwag pa rin ang cording area namin. Lalo na kapag nalagyan din ng mga tipi doon sa extension. Habang kumakain, ang mga baby stag, si Jafer naman ay nagkakape. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!